Senator Amy Marcos, merong babala o panawagan sa ating palasyo sa Malacanang. Nako, medyo titindig ang ating mga balahibo dito dahil medyo pukpukan ang ganitong sistema. Ito po mga kapatid, babasahin ko po sa inyo mga kababayan ko. Sabi dito mga kababayan ko, Solon, hinirit ang pag-imbak ng langis. Kailan lang ay nakapagsalita tayo at nailabas natin dito sa social media na okay ang ating langis. Pero mga kababayan ko, dahil sa girian ng sa Middle East dito sa Israel at ng Hamas, mga kapatid, ay posible nga ba tayo maapektuhan sa world market, sa pandaigdigan merkado sa pagtaas na naman muli ng presyo ng langis. Nakakatakot po ito, sabi ko sa inyo. Kapag tumaas ang langis, there is a tendency tataas ulit ang bilihin. Kapag mababa ang langis, mga kababayan ko, mababa po ang ating bilihin. Okay? Ito pa mga kababayan ko. Sabi dito mga kapatid, mungkahin ni Senator Amy Marcos. Sabi po ni Super Ate ng presidente, mga kababayan ko, ito sana po ipapakinggan natin ng mabuti kasi importante ito. Mga kababayan ko, this is very important. Mga kapatid, kita nyo po ba? Ayan. Kita po ba? Hindi po ba ano? Hindi po ba siya nakakrap? Ayan. Ito. Ayan. Nakita ko na. Kala ko, di ko maano eh. Sabi dito, mga kababayan ko, nanawagan si Senator Amy Marcos sa Malacanang na simulan na ang pag-iimbak ng langis dahil posibleng magtagal ang giyera ng Israel at Hamas na makakaapekto sa supply ng langis sa world market. Ito ang problema dyan, mga kababayan ko. Meron ba tayong pag-iimbakan dito sa Pilipinas? Yan ang isa sa iniisip ko eh. Meron ba tayong pag-iimbakan? Sabi pa dito, dati-rati, mayroon tayo niyan. Kaya nga medyo kapos ang pondo kaya hindi tayo nakabili ng mura-mura. Nung konti ang langis, dapat ngayon, paglang hanggat kaya mag-imbak na tayo. Mag-imbak na tayo ng langis at magtipid-tipid na ng paggamit, wika ni Senator sa radyo sa interview ng linggo. Sabi pa niya, kahit ang Estados Unidos ay naaalarma na rin at nangangambang supply ng langis, kaya nga dapat ay gumawa rin ng kaukulang hakbang ang Pilipinas. Dapat nating paghandaan mismong yung Amerika, yung Estados Unidos talaga ang nagsasabi, yung mga reserve daw nilang petrolyo ay nanganganib din talaga. Talagang dangerous low level ang pagkasabi doon. Ang dangerous level, low level talaga ang pagkasabi doon sa kanila ng US Strategy Petroleum Reserve, saan nila sabi ni Saad ni Marcos. Sabi pa dito, mga kababayan ko, dagdag pa, nauna rito ang sinabi ng National Economic na Development Authority ng NEDA na Secretary Arsenio Balisacan sa Israel at Hamas war na hindi tatamaan ng ekonomiya ng Pilipinas basta hindi tayo kakalat sa mga bansang nagpo-produce ng langis. Hindi ito kakalat sa mga bansang nagpo-produce ng langis. Correct. Ako isa rin yun sa mga nakikita ko. Sana hindi tayo tamaan talaga. Dagdag pa dito, mga kababayan ko. Sabi dito, oil has been increased in a bit, but we don't know if that is just the initial reaction, but the impact of the negligible ani ni Balisacan. I just question is whether in the conflict will be spread that then another matter if it gets into the supply chain effect, the global movement of trade, then effects can be more substantial, but also this date with we don't see any major impact the economy dugtong pa niya. Ito lang, mga kababayan ko, ang punang question ko dito, mga kapatid, ang nagwo-worry si Senator Amy Marcos kasi baka maubusan tayo ng langis.
maubusan tayo. Matulad tayo dun sa ibang bansa na nagkaka-crisis sa gasolina. Alam mo yung parang nag-iikaos tayo, naghahanap tayo ng mga makukuha ng langis. Ako lang ako lang. Sana lang hindi madamay sa gulo yung mga nagpo-produce talaga kagaya ng Middle East, kagaya ng Dubai, kagaya ng Iran, kagaya ng Iraq. Huwag sanang makialam dito sa gera na to dahil pag nakialam yang mga yan, pupusta na naman ako, krisis na naman tayo dyan sobra. Yan kasi kinakatakot ko kahit naman ako mga kababayan ko To be honest, yan naman ang kinakatakot natin. Pero kung tatanungin mo ko, if mura ang langis ngayon, mga kababayan ko, sana magkaroon tayo ng budget sa lipunan natin. Sana magkaroon tayo ng budget na makapag-produce tayo, na makapag-imbak tayo ng sarili natin. Dahil, mga kababayan ko, kung wala tayong imbak na langis dito sa Pilipinas, ay ng teteng. Tataas ang bilihin natin. Kasi alam nyo, isa sa pinaka-importante ang langis sa atin. Isa yan sa mga nagpapataas ng bilihin Nagpapataas ng ating gastusin Yan langis Kapag umapaw yan, I give you an example. Kapag pag ang langis tumaas ang presyo, tataas din ang pamasahe. Automatic magtataas din ang presyo mga jeepney driver. Pag yung mga nagdi-deliver ba, tumaas ang langis, tumaas ang presyo ng gasolina, automatic yung mga nagdi-deliver ng gulay, etc. kung ano pa yan, automatic ipapataw nila dun sa mga consumers. Kapag nagtaas yung mga yan, tandaan nyo, ang pinaka-apektado, yung ordinaryong Pilipino. Kasi, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na i-blame natin sa government Kasalanan na naman ni Marcos kung bakit nagtaas yan. Sasabihin nila kasalanan ni BBM kasi malas si ganito, si ganyan. Pero ang main source, ang main reason kung bakit nagkakaproblema at mga kababayan ko, minsan may kakulangan din tayo sa Pilipinas. Mga kapatid. Minsan hindi natin napagtutuunan. Kailangan talaga yung economic manager natin dito. Talagang tutok dito sa problema na to. Talagang tutok dito sa posisyon na to. Kasi kung si Pangulong Bongbong Marcos na ibaba yung presyo ng bigas, nagawa niya. Nagkaroon tayo ng magandang presyo ng langis ngayon. Ang sana lang talaga makapag-imbak tayo. Makapag-ready tayo kasi anytime mga kababayan ko, there is a tendency madamay yung mga producer natin ng langis. 'Di ba? Kahit nga tingnan mo, 'di ba, ang US, yung oil reserve nila natatakot na sila kasi bakit? There is a tendency magbanatan itong mga 'to, 'di ba? Kasi lalo na ngayon ang Iraq, ang Israel binabalaan ng Iran. Ang Iran nagpo-produce din ng langis 'yan. Lalo na ang banta pa nila gegerahin nila ang Saudi. 'Di ba? Panakot nila pag nangialam ang US. 'Di ba? Ganyan sila maipagpukpukan ngayon. Kaya marami sa buong mundo ang namomroblema ngayon kapag nadamay ang mga bansang nagpo-produce ng langis. For sure, apektado tayo. Pero kung tayo dito sa Pilipinas makakapag-imbak, makakapaglagay ng ating langis, makakapaglagay tayo ng reserve natin, makakapag-produce tayo, mga kababayan ko, hindi tayo mamomroblema doon. Mga kapatid, kasi bakit? Meron tayong reserve Kung tutusin mga kababayan ko, sabi nga nila, ang Pilipinas daw, meron daw langis, meron daw reserve. Ang meron lang naman tayo dito, yung malampaya. Kulang pa rin yung malampaya natin. Unlike dun sa mga Middle East na nagpo-produce talaga ng bumobomba talaga ng talagang sumusunog talaga ng pagkarami-raming langis, 'di ba? 'Yan ang yung problema natin. Tataas na naman ang inflation, Kuya Koy, dahil sa war on Israel and Hamas. I hope sana hindi tayo tamaan Cocomelon Sana hindi tayo tamaan Kasi pag tinamaan na naman tayo, yari na naman ang December natin ito. Ngayon, matatamasa natin because 65, 67. Ngayon, ang gasolina nagbaba ng 61, mga kapatid. Pero wala pa ako nakikitang 50 plus. 60 pa rin siya. 61 bababa na yon, mga kababayan ko. Ngayon, wala pa ako nakikita. Pero, nakakalungkot, no? Nakakalungkot, mga kapatid, kapag tumaas yan.
Kasi nangangamba ako at nangangamba yung mga kababayan natin do'n. Kasi unang-una magpapasko tayo, eh. Sasabayan ng taas ng presyo ng ano, eh, ngayon pa nga lang mga kababayan ko alam nyo ba isa sa mga nagbabadya na naman na magtaas, karne naman, 'di ba? Very maraming problema ang government to be honest. Yan, Alexander Monson, hello BNK, hello po sa inyo diyan. Kaya totoo 'yan, kaya medyo konting tiis tayo ngayon pero sana malaman ng government natin, mapaabot itong mensahe nito ni Senator Amy Marcos na sana makapag-imbak tayo. Alam ko naman meron naman tayong mga storage dito, eh, napakarami ng storage natin. Besides, yung mga malalaking company ng, petrolyo sa Pilipinas like Shell, Petron, Caltex, meron yang mga refinery na talagang ano, na meron silang mga facilities na kaya nilang makapag-imbak ng mga gasolina. Yun ang pinakamaganda sanang matutukan, mga kababayan ko. Yun naman ang tinaman sa akin dun. Kuya Koy, hindi gaya ng advantage sa atin. Ito, sabi ni Coco Melon. Kuya Koy, hindi kaya ng advantage sa atin para gawin ng ating pamahalaan ng oil mining. Alam mo, yan din yung palaisipan sa akin eh. To be honest, Coco Melon, yan din yung palaisipan sa akin, 'di ba? Sabi nila ang Mindanao mayaman sa langis. Ito, mayaman sa langis. Sabi naman nung iba kasi may nagpapatunay na natural gas meron dun kaya sa puwesto ni ano, sa Maguindanao. May natural gas dun, 'di ba? Ang nakakalungkot dito, may natural gas nga tayo. May natural gas nga tayo, 'di naman natin mapakinabangan. Ang tanong dito, yung langis ba na namimina, may kaya ba tayong minahin sa Mindanao na langis talaga? Kasi mga kababayan ko, magkaiba ang natural gas sa fossil, eh, fuel fossil. Yung fuel fossil mga kababayan ko, yun yung nahuhukay, yun yung minimina ng Middle East. Fuel fossil, fossil fuel pala, mga kababayan ko. Yung natural gas naman na sinasabi nila do'n, yun kasi pwede nating gamitin for to generate power, para makapag-generate tayo ng power. Ika nga nila, mga kapatid. Eto paliwanag ko lang, yung fossil fuel mga kababayan ko 'pag minina yan, eto kuwento lang 'to, 'pag minina yan, itim, 'di ba, langis. Ngayon susunugin pa yan. 'Pag akala niyo ba yung kulay itim na langis 'pag sinunog yun? Yun na ba kaagad yan magiging gas? No. Susunugin muna yan. Kukunin muna nila yung pinakamatining na magandang porte nun para maging gas. Tapos yung titimplahin nila yon, i-convert nila yon kerosene, kerosene, unleaded, premium gas, 'di ba? Titimplahan pa nila yon. Yung the rest ng fossil fuel ginagawa rin nilang oil sa ating mga makina, 'di ba? Yung nilalagay niyang pampadulas na langis sa ating mga makina. Mga kapatid, yan po yung isa sa mga fossil fuel. And the rest nun mga kababayan ko, in the rest nun mga kapatid, ang pinaka last disposal ng langis ng fossil fuel, yung ating spalto. Ayan, alam nyo na, yung mga spalto sa kalsada, yan ang last distribution nun. May tatanong pa kayo, Koy, ano naman yung diesel? 'Di ba? Sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung diesel, mga kapatid, magugulat kayo. Sabi nila, ewan ko totoo 'to, coconut oil ang diesel. Ayan. Pero ang diesel po isang coconut, madulas. Kaya 'pag dumulas sa makina niyo 'to, talagang madulas. Yan po ang, diesel. Sabi nila binubuo daw po yan ng coconut oil, ewan ko totoo. May nagsasabi pa rin mga kababayan ko, para daw mantika 'yan. I'm not sure, pero di ako magaling dun, Kasi hindi naman ako, car dealer o, car enthusiast, eh. Pero pagdating sa motor, I'm just very careful kasi ang nilalagay ko talaga, sa langis talaga tinututukan ko sa motor ko. Tinitignan ko talaga kung maganda. Kasi I always use, Shell, mga kababayan ko. Kaya ngayon mga kababayan ko, isa 'yan sa mga pinakamaganda. Ngayon, ano na ba ang nagiging benepisyo kung meron tayong, ano ang nagiging benepisyo kung meron tayong, natural gas? Ayan. Natural gas puwede natin siyang gamitin for example sa pagge-generate ng kuryente. Kasi maraming paksa sa gobyerno natin ang puwedeng magpababa, eh.
For example, gagamitin natin yung natural gas ng Maguindanao, mga kababayan ko. Merong isang lugar na nagpo-produce ng natural gas. Ano lang yan eh, hangin lang din siya pero umaapoy. Mga kapatid, umaapoy. Ang gagawin natin, kukunin natin yon. Ibabaon natin yung tubo natin doon sa naglalabas ng natural gas and then ilalagay natin doon sa isang conveyor. Yung conveyor naman yun, i-convert niya naman into gas. Meron tayong mga generators na nagtuturbine nitong nag-absorb ng natural gas. And then i-convert niya ngayon to sa kuryente, i-convert niya sa kuryente para yung turbine natin umiikot, nakakapag-produce ng current, mga kapatid. Isa 'yan sa mga nagagawa ng nagagawa ng natural gas. So ang tendency noon, yung natural gas pwede tayong makapag-produce ng kuryente. Then besides noon, makakapagpababa tayo, makakapag-produce tayo ng kuryente natin, mailalagay natin sa mga storage natin, and then pwede na natin i-supply sa mga bibili ng kuryente. Ngayon, for example, Meralco bibili ngayon dito sa Maguindanao, itatransmit nila yung kuryente ngayon doon. Ganun yung mga pwedeng gawin, mga kababayan ko. Maging mahalaga. So, ibig sabihin, pag may natural gas tayo, bababa rin ang kuryente natin. Pero maraming way yan. Maraming way yan. Meron pa tayong coal mining na tinatawag kasi pwedeng coal lang pwedeng gamitin. Uling, mga kapatid. Kaya kung ako tatanungin nyo, if I were you guys, pakinabangan natin kung ano meron ng Mindanao. Malaking bagay pa rin yun para sa atin. Kuya Koy, kapag tinutukan ng sariling atin ang langis ng Pilipinas, malaking bagay. Malaking bagay na yan kung tututukan ng gobyerno yan. Magkakaroon tayo ng sarili. Ay, ako nga sa totoo lang eh. Kasi ang Malaysia meron. Ang Malaysia meron. Ang Pilipinas meron naman, kaso nga lang nasa karagatan. Ang humahawak private, Shell, Malampaya, yang Malampaya, mga kapatid. Totoo yan, Malampaya nagpo-produce doon. Eh ang tanong dito, kukonti na lang yung makukuha sa Malampaya eh. Eh yung may makukuha pa ba tayo doon sa iba? 'Di ba? Bago nating minahin. Kasi kung miminahin natin lahat yung ating mga reserve oil, eh mga kapatid, hindi natin basta-basta masasabi, pero let the government do na gawin 'yun. You know Sabah? Ito theory lang ba't ayaw bitawan ng Malaysia ang Sabah? Ito totoo to Kwento to, may napanood ko eh. Ang sabi nila, ayaw bitawan ng Malaysia ang Sabah and Sabah Philippines, mga kababayan ko. Ayaw nila bitawan because meron diyan reserve oil. May nakatago, nakaimbak na langis dyan. Kaya hindi nila pwedeng bitawan yan. Inilalaban nila. Dahil once na makuha ng Pilipinas, yang Sabah, automatic miminahin natin. Minsan nang tinangka ni Ferdinand Edralin Marcos na kunin yan eh. Nabigulan talaga kay Ninoy. Yan, tama po kayo sir, doon sa Mindanao parang may pwedeng pagkuhanan sana ng mag-produce ng sariling langis. Hindi po langis ang tawag doon sir, natural gas. Ayan, natural gas po tayo. Ayan, totoo lang, Ma'am Arlene Tobes, thank you po Ma'am Mami PR, maraming salamat po sa inyo. Ayan, totoo lang, talagang maganda pong kung makakapag-produce nga po sana tayo, kung meron nga sana tayong ganun, wala Kaso nga lang, ngayon pa lang naman natin na unified yung Mindanao Biruin mo, ngayon pa lang na unified ng Mindanao. You know what, that's the reason kung bakit ayaw bitawan ng Mindanao yung kanilang lupain because gusto nila maging autonomous sila. Once na maging autonomous sila, Mindanao ang makikinabang ng mga naka-reserve doon. Yan ang reason doon, mga kababayan ko. Tanongin niyo mga taga Mindanao, mga kapatid, ayaw nila paghalaw yung resources nila. Reason bakit? Kasi pag napakilaman yan, maghahari na naman, kawawa na naman ng mga taga Mindanao. Ang gusto ng mga taga Mindanao, mga kababayan ko, sila hahawak ng mga papasok na investors doon. Sila hahawak. Hindi ibang tao, hindi ganito. Kumbaga, sila ang mamumuno. Kaya nga gusto nilang maging kaya gusto nilang maging ma-unify yung ma-unify yung kanilang maging autonomous region sila. Pero ngayon ARMM pa lang ang nagagawa natin. Hindi pa yung ibang mga cities. Pero malaking bagay pa rin, mga kababayan ko, kung sakaling ganun. Pero if ako ang tatanungin mo, sana hindi pagdamot ng Mindanao sa mga taga Visayas at sa mga taga Luzon yang aanihin na produkto kung sakaling
mapagbigyan na sila sa kanilang mga kagustuhan. Isa yan sa mga gusto kong ipaalam sa inyo mga kababayan.